natin. Mindset shift. Closing with confidence. Closing is not manipulation. It's guidance. Beyond pressure. We represent the path. Leading government. Leading for ideas. You're creating the balance of life. Una, to be clear, regarding sa word na manipulation, walang manipulation kasi wala namang reality. Gaano tayo kasyon na tama tinuturo ng lahat ng nasa taas sa atin? Gaano kasyon na lahat ng teacher natin tama tinuturo? At the end of the day, that's life. Ang bottom line, ang pinaka-importante sa ultimate truth, kung anong itapon mo, ibabalik sa'yo. Ba't hindi tayo kung i-manipulate, ba't hindi mo ina-manipulate in a positive way? Ba't hindi ka mag-manipulate na magbabago buhay ng tao? Kasi matagal na tayo na-manipulate. Sabi ko nga, I find it very interesting na okay lang sa atin to study for 18 years and work for 40 years. Tapos ending, hindi nga natin ako mga gusto natin, pero tinanggap natin na realidad yun. Na parang, ngayon, I don't know ha, ang hirap mag-deposito minsan sa bangko ngayon. Kasi pag nag-deposit ko ng pera, ang daming tanong. Saan galing yan? Blah, 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 blah. Bakit ang problemahin nila, problemahin yung mga maliliit na negosyante, bakit hindi yung mga habulin nila, yung may mga flood control na sila may kagagawa sa akin na, ba't hindi natin magtulungan? Parang, I know, lahat tayo gusto natin ng maayos na politiko. Hindi magiging maayos ang politiko natin kung hindi tayo magiging maayos na butante. Tayo ang bumoboto ng mga politiko, tayo may kasalanan bakit sila ganyan. Hindi pa nauupo, ang daming hinihingi natin. Huwag natin iboto yan, kaya bakit lang doon tayo sa sabi. Tapos nagtatanong ka bakit sila corrupt, tayo mismo nagtuturo sa politiko eh. Pag hindi ka nagbigay, galit ka sa politiko. Kasi may kaibigan ako na araw-araw may pumipila sa bahay nila. Sabi ko, hindi niyo tinatanggihan niya. Hindi ko pwedeng tumanggi. Kasi pag tumanggi ka, ito sa kapatid niyan, sa magulang, bukante pa yun, sayang. Sabi ko, paano sila nang, ano mga hinihingi nila? Lahat. Sabi ko, anong ibig sabihin ng lahat? Birthday. Excursion. Ultimo excursion. Sabi ko, pero binibigay niya. Imagine mo yan, bibigay. Umuulit-ulit pa. Diba now, anong point ko? Now, if you want na mas magandang bansa, mas magandang company, gusto rin natin ma-activate lalo ang industry, maging maayos din po tayo. Kasi tanggap naman natin na may positive at negative sa industry. Pero ba't hindi natin pagtulungan na ipakita natin kung gaano magandang industry yung ginagalawa natin? Kasi magandang ang network marketing for the simple reason na nagkakaroon pa ng chance yung wala ng chance. Imagine mo na lang kung walang networking sa mga iba pong may mga edad na siguro ginagawa nyo. Diba? Sa mga ibang pagod sa trabaho, paano ka aalis kung walang ganito mga opportunity? Kaya sana, being the name Ascendra, diba? Nag-a-ascend na tayo in the new era. Then sana tayo din po mag-reflect yung gusto natin na ganda ng industriya sa atin din po magsisimula. Okay po ba yun? Yes! Maging better person tayo, maging better Filipino tayo, maging better networker tayo, maging better tayo sa magulang natin, sa asawa natin, sa kaibigan natin, maging better person tayo na pinakasimpleng formula ko lang naman dyan, itrato mo ang ibang tao na gusto mo paano ka tratuhin. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Kaya dito, sabi ko nga, think you are not begging for a yes, you're giving them a chance of a lifetime. Para hindi masyadong masakit. Kaya ka nasasaktan pag nare-reject ka, isa lang naman ang sagot, nag-compute ka kasi. Tama? Reset ang mag-iisipin ito, mag-iisipin ito. Diba? Kaya ka nasaktan eh. Pero kung para sa'yo, 1% lang kasi gusto ko lang tulungan ko, magbibigyan ko ng chance. I-reject man niya ako, hindi naman ako nawalan siya. Clear po ba natin? Yes! Pakiusap din po ha, huwag na huwag gagastusin yung kino-compute nyo pa lang. Nangako, mag-execute eh. Di kinompute, may kikitain. Nangutang. Pautang ng bintigin, may mag-executing sa akin. Inaastos ng todo. O ngayon, hindi natuloy. Di dalawa na yung sakit. Masakit na na-reject ka, may utang ka pa. Kasi mas magagalit minsan sa industry agent, sa networking, nagkabaon-buon ako sa utang. Di ba ikaw naman may kasalanan? Clear? Yes! Okay.
number 2. 1, 2, 3, go! Kaya yun ang pinakamahirap dibatihan eh. Parang pinakasimple, nagtatrabaho ka, ang natira sa'yo 0. After 5 years, pag nagtrabaho ka ulit, ang matitira sa'yo? 0. After 10 years, ang matitira sa'yo? 0. Now, the same thing with this. Na-try to imagine kung nagtatrabaho ka, kung gagawin mo yung ginagawa mo, plus ito, di ba dagdag ang income? Kasi buhay ka na nga sa trabaho mo, plus meron ka pa dito, magkakaroon ka ng dagdag na income, na yung dagdag income para saan? Pambayad mo ng utang mo, pambili mo ng mga gusto-gusto mo, yun ang pinaka-pwede mong gawin. In short, ang tao, pag simple lang naman competition yun, pag pinakita nyo, hindi na lang kasi ma-argue yun. Pag sinabi naman, wala kasi akong pera, ito nga yung solution sa pera eh. Huwag mo itong dapat titingnan as problema, kasi ito ang solusyon sa matagal ka ng problema mong pera. Kaya hindi mo ito gagawa ng solusyon, magiging problema pa rin pera. Clear? Number 3. 1, 2, 3, go! The power of lighting. Best time to post. Right after Ito yung kaninang in-explain ko po sa inyo na dapat madaanan nyo lahat ng emosyon. Lalo na pag nakita nyo tumawa ng sobra, tapos after doon ka nabagsak, kailan nyo po gagawin yung business? Ano pong plano nyo? Huwag kayong matakot mag-diretsyon ng tanong para malaman nyo kung gusto o hindi. Kasi I know minsan takot tayo yung ma-reject ng no, pero kung takot ka ma-reject ng no, ang dami mong aalalayan ng mga tao na imbis nililet go mo. Parang sa pag-gawin ito, hindi na nagre-reply, hindi nagka-text, diretso ko. Ma'am, ang pansin ko po, medyo busy po kayo for this past few days. Eh kaya lang nag-check po ako ngayon ng mga guide ko. Okay lang po ba malaman ko kung interested pa po kayo? Kasi kung hindi, ilalagay ko muna kayo sa isang GC, hindi ko muna kayo i-follow up, para pagdating ng oras na kailangan mo ako, saka mo na ako i-message. Pero sa ngayon, hindi mo muna kita follow, para hindi ko na ipamit mo na lang sa akin, sir, kausapin natin pa rin. Tapos saka na kayo mag-usap after kung ano magiging decision nyo. Okay po ba yun? Hindi na pa-refer ko pa siya. Ano pa? May na-hospital. Ano yan? May na-hospital, may emergency sa kanya. Okay. Saan mo yung hospital? Samahan po kita. Kasi pag sa hospital, anong gagawin nyo? Sige, pag nasa hospital, anong gagawin niya? Wala. Nakatunga nga, magkatabi tayo. Di marirecord ka lalo, wala akong gagawin. Makikinig ka lalo sa akin eh. Maraming bayarin baga. Ano po? Maraming bayarin. Magkano po yung bayarin? Example lang, para mas action. Magkano po yung dapat mong bayarin? 50,000. 50,000. Ano ba pinag-usapan natin? Dugtong pa ba ito sa hospital? Kailan niyo po babayaran? Idiretso yung kwento niya, yung script niya na parang action talaga nangyayari para makita niyo kung paano ako makipag-usap. Okay? Kailan niyo po babayaran 50? Pag ano na, ilalabas na yung pasyente. Kailan nilalabas yung pasyente? Okay, bukas na. Okay, sabihin na natin bukas ilalabas. May pera ka na po? Wala pa. Eh, paano mo ilalabas kung wala kang pera? Ano po? Pati ako ang gusto na. Na-gets po natin? Yes. Meron akong isang kakilala, nag-me time, isang buwan, hindi hirang me time mo yun sa akin. Ako, me time ko mga 30 minutes, isang oras. Kasi ang importante, humahataw ka. Na-gets nyo na closely ko siya, napahataw ko siya. Anong kung may ituturo ako, anong ituturo ko sa kanya? Specific, anong hataw? Mag-invite. Mag-invite, hindi lang, pag-usapan natin, paano ka mag-invite? Dali ka, ba? Ilan taon ka na yaman? Oh, man, kausapin natin lahat ng ninong-ninang. Kilala mo ba ninong-ninang mo? Wala ka nang kilala, hindi na uso yung meron. Okay, ganito lang, may kilala ka mga tito mo na close mo. Oh, ito lang sasabihin mo, ito, good news po, mayroon po ako nakitang opportunity na napakaganda po. May pa-chance po magbago buhay ko, magkakaroon po ako ng kotse, makakapunta po ako ng iba't ibang bansa. Kaya, ano po ako ng sobra-sobra. At ang pinakamakakatulong po sa akin dito, ikaw po. Tinulungan. Wala na yung ibang bansa ko. Wala na yung kotse. Hindi na ko yayam. Gets ko?
Ituturo ko sa kanya yung kailangan nila. Pagkatapos dito, mga tita naman. Pagkatapos, kapitbahay naman. Kung magulang, negative magulang, kakausapin lang naman natin. Mama, Papa, mas maganda naman ko siguro pumunta ko dito, negosyo ino-offer ko sa inyo. Kaysa darating sa bahay, police, nasaksak ako, nakasaksak. Diba? Tapos ito, negosyo po. Susuportahan niyo po ba ako kung gusto niyo mapunta ko sa masamang mga kaibigan? Ano ba? Networking. Ano yan? Networking ba? Ay, opo. Ano po bang alam niyo po dito sa pag-network? Ano pong alam niyo sa networking? Uy, hindi lang mo sumagot. Hindi mo kayo ng video. Ay, masasayin ako. Nagtanong siya pagkatapos siya magtanong, binidyo lang. Opo, networking po to. Ano po ba ang alam niyo? Kung hindi kayo marunong sumagot pag tungkol pa sa networking, okay lang na i-divert nyo. Pero as much as possible, that matuto na kayo agad. Opo, networking po to. Ano po bang alam niyo po sa networking? Kaya pa siya tinatanong para ma-pinpoint ko kung ano yung problema at alam kong sasagutin. Ano po yung alam niyo po tungkol sa networking dito? Gano'n kasi mag-i-invite? Ano po? Mag-i-invite. Okay, totoo po, mag-i-invite po dito. Ano po yung masama or hindi maganda sa pag-invite? Nakakatulong. Ano po? Nakakatulong naman. Hindi. Hindi, hindi. Hindi ka naman hindi. Sige, ano po ano? Mahihayin po ba kayo? Hindi kayo marunong mag-invite? Parang gano'n. Ano po yun? Nakakaya. Kung if kaya kitang turuan, turuan ko kung mapal mukha mo, turuan ko pa paano ka mag-invite, okay lang ba sa'yo na ipakita ko sa'yo na madali lang mag-invite? Gusto niyo po ba? May kaibigan ka ba ngayon? Meron. Sabihin mo lang na magkikita kayo kasi meron kang ipapakitang opportunity. Okay lang po ba yun? Or ito na lang, may kaibigan ka bang inutangan ka? Meron. O, sabihin mo babayaran mo na ngayon. O, madali mag-invite, mahirap. Di ba? Madali lang kasi lahat ng may utang sa'yo, o di pagkapunta rin, ikutin natin. Ang sasabihin natin, mababayaran niya kayo pag sumali kayo. Kasi usapan lang natin, ipapakita pa lang sa kanya na madali mag-invite. Gets nyo? Ano ba? O, last. Yung air meeting. Actually, parang ganito po yan. Kaya tayo negative sa pyramid. Kasi akala natin pangit ang pyramid. Pero on reality, kaya ginagamit ang pyramid kasi pinakamadaling maalala, pinakamadaling maintindihan. Meron sa akin dati, sabi niya, alam ko na yan, bilog-bilog. Bad trip ako sa angas eh. Hindi ka makaliligo. Sabi ko, loko-loko to ha. Sabi ko, hindi ito bilog-bilog. Iba to. Sabi niya, bakit? Bakit sabi ko dito, sasali ka. Pag sumali ka, bilog-bilog ka. Diba? Hindi ka bilog-bilog. Sabi ko, galing siya sa bilog-bilog yun. Kaya ginagamit yung bilog-bilog, madaling i-drawing. Yun na yung naman yun. Wala naman ibang meaning na malalim na rason. Yung iba galing sa pyramiding, kasi pyramid daw tayo, di ba? Pyramid. Una, kaya lang naman siya, kasi technically, mas madali nang maalala. Tapos lahat naman ng structure is ganito. Armed Force, may general, may colonel, may major. School, principal, teacher, student. Sa family, grandparent, parent, children. Kung galing ka sa pyramid, o di sige, pagbigyan kita, o di ikaw to. Di ba, may left, may right. O, recruit ka sa left. Recruit ka sa right. Ang ito dalawa, recruit sa left. Recruit sa right. Hindi na pyramid. Isipin mo kung magdodroy ka ng genealogy pag ganito rin. Ang kain sa space. No. Yun yung point ko na walang masama sa pyramid mismo. May food pyramid pa nga eh. Di ba yung go, grow, and grow. O di ba, mga ganun pa nga pagka
pagkain. Kaya ang point ko, pag ito mapaintindi mo sa tao, maan din naman nila, matatawa pa nga sila eh. Ano pa? May business ako. Ano yan? May business ako sa ibang company. May business ka sa ibang company? Ibang network yung company? Okay. Kung member ka na sa ibang company, open ka pa ba na makita mo gaano kaganda yung Ascendra? Tapos, ang sabi niya, kaya mas ako nag sa kami ng company, mag-usap muna sa bago siya mag-join. Ngayon, kung hindi siya kumikita, since meron tayong one account, pwede mo na siyang offera ng fishball. Sorry, ang fishball po, yung Bumili talaga ng fishball. Binigyan ng fishball. Sir, sorry na, akala ko simply ko akin. Spill over. Ang fishball. Di ba? Spill over mo na. Ang madali dito kasi pwede ka mamang-abang. Sabi, ang downline ko lahat. Tapos may sasali. Tinatamad ako mag-direct, wala akong direct. Magiging alam mo, may direct ka bang bago? Okay, ano ba isingin ko itong isa? Di ba isisingin ko lang naman eh. Bago mo i-encode yung direct mo, i-encode ko muna itong direct ko. Na ang direct, kung i-offer ko, yung downline mo. O di ba ko close deal? Ang iba kung posisyon ka lang, habang nag-iisip ka, posisyon mo na habang nalalagyan ka ng tao. Para bago ka man mag-desisyon na gusto mo na, marami ka ng tao sa kabila. Ang i-offer pala naman lagi, wala dun sa kabila eh. Nai-gets mo ninyo? Kasi imagine mo na lang kung ang offer, kung monitor mo yung ano, di ba nangyari kasi niyan, ganito po, kaya siya naging term na fishball. Example, ikaw to, may recruit ka. Itong recruit mo, nag-join na. May prospect ka pang isa. Ang sabi mo, pag mag-join to, bago ito, ilalagay mo muna dito. Kaya siya tinawag ng fishball kasi tutuhugin mo. Tapos kung may iba ka pang prospect, bago ka sumali, ilalagay kita ulit dito. Di daw ulit nila. tama. Kasi may time zone niya ng isang buwan, mga 5 direct o 8. Kasi nga, pinipishball ko. Re-recruiting ko to lahat. Mga nag-iisip, pag may nag-join na isa, o i-over ko lang dito. Sir, pag sumali ka, may downing ka ng isa. Sumali. Sir, pag nagsali ka, may downing ka ng 2. Sumali. Sir, pag nag-join ka, may downing ka ng 3. Sir, pag sumali ka, may downing ka ng ganyan karami. Kabila na lang. Pagkatapos ng kabila, tapos na laban. Ang simple-simple po ng pag-network sa totoo. Ayaw lang nagpapakomplikado. Kaya natin kinakomplikado kasi ayaw natin maamin na kaya ka lang naman di kumikita, hindi ka lang talaga humahataw. Tama po ba? Bakit ka hindi humahataw? Kasi normal cycle ng tao. In-explain ko to dun sa talk ko sa inyo. Ano yung first stage? Honeymoon. Ang honeymoon, ito yung pinakamasaya at exciting part. Kaya nga, nung first 3 months nyo, excited ka masyado, di ba? Lalo yung mga taga-ibang kumpanya, nung lumipat dito, grabe, ayaman ako! Dito, grabe. After 3 months, tumatama na yung totoong stages. Tama. Nakatungangan. Kailangan ko ba talaga? Parang ang liit ba yan? Training na naman, wala kang nangyari sa akin. Kaya ang stages eh. Yes. Ang tanong, paano ka magiging may enthusiasm ka na humataw ng todo nang hindi ka na motivated by emosyon? Ang utak kaya nandito kasi mas dapat masunod kaysa sa emosyon. If ang masusunod mo emosyon, you will always be wrong. Pwede kang tumama, pero mas malami ang chances na mali ka kasi ang emosyon, nagbabago tayo, depende sa mood. Pag ang tao gusto mo, kahit anong gawin niya, tama sa mata mo yan kasi gusto mo siya. Pag ang tao hindi mo trip, kahit walang ginagawa mo mali, parang mali lahat ng ginagawa mo kasi bad trip ka sa kanya. Diba? Yung umutot na lang yung crush mo, mabaw eh. Kahit hindi, okay naman eh. Kasi crush ng tao eh. Diba? Kaya yun yung point ko na dapat maintindihan po natin na we need to control our emotion. Kung anong decision making natin sa life, napakalaki po ang factor ng kinakain nyo, na pinapanood nyo, pinapakinggan nyo. Kaya hindi ka magiging laging positive kung mahilig po kayo sa mga junk foods, mahilig kayo sa mga canned goods, mahilig kayo sa mga unhealthy pagkain.
Kaya dapat kahit paano may time kang kumain talaga ng mga healthy. At kailangan po dapat nag-exercise po kayo. Hindi naman kailangan maging hardcore kayong nag-gym. The point na 30 minutes, naglalakad-lakad ka, nag-exercise ka, okay. Pwede mo naman kung pagsabayin. Example, mamamalengke ka, di mag-mentoring ka habang naglalakad na puntang palengke. May headset ka naman, di ba? Naglalakad ka, nakatipid ka na kasi naglakad ka, naka-exercise ka na kasi nagawa mo pa yung trabaho mo sa hub, nakapag-mentoring ka pa. Na-get food ninyo? Yes! Okay, dito na tayo number 4. 1, 2, 3, go! Closing techniques, history of someone who already decided. Pag pinapili niyo po sila, laging favorable sa'yo. Pansinin mo to, pili ka ng account boss, associate, or executive. Hindi ko pinapili, gusto mong sumali o ayaw. Ako nang nagdadala ng conversation. Dapat, bilang marketer, nasa marketing po kayo dapat ang aggressive. Hindi parang Eman, gusto mo tumayo? Rather than Eman, halika. Nakita nyo? Ganun ang pagkaano. Tara, hakaw na tayo. Tara, bigyan ka ng kausap. Puntang ka sa bahay mo, kausapin natin yung mga tao sa bahay mo, okay ba sa'yo? Tara, attend ka ng training. Yun ang... You need to be aggressive. Kaya nga ako sa tolang pa lang ng isang networker, alam ko na kung talaga maraming kausap or hindi. Kasi pag mahinhin po kayo, hindi po talaga nung maraming kausap nyo. Kung mahihain kayo, hindi pa po. Kasi kung anak mong kausap, kakapal talaga mukha mo at bibilis tono ng pagsasalita mo. Sa option close, ito din, give 2 choices. Both are dapat favorable palagi. O balik tayo, may question pa ba kayo? Yung katulad kanina, na nakita ko mag-usap. Mga negative na sinasabi sa inyo ng mga... Wala pa akong pera kasi nagpabayad ako sa loob. Okay lang po sir, hindi po kailangan ko ng pera mo. Kailangan ko lang dito yung interest mo na gustong gawin ng business. Pwede ka na bang mag-refer ng mga tingin mong kailangan ng pera or benta natin ng products? Ayun, nagtatrabaho na kayo. Ano pa? Na-scam. Na-scam. Ano pong scam po nangyari sa inyo dito? Kasi sumali ako sa isang company, binalak na ako. ganun. Sumali ka tapos blina ka na. Oo. Doon napapasok na may blue check po ako sa Facebook ko, hindi po kita pwedeng lokohin kasi official po itong Facebook ko or may fan page ako. Yun ang isang papakita ko yung community. Or depende po sa may edad, parang sa inyo, may asawa na po kayo. Meron po. Okay, yung asawa niyo po ba, yun ba yung first sa boyfriend niyo? Hindi. Okay. Grabe ka ha! Ayun. Tita, kung yun... Ano po? Hindi, meron ako nagkausap ganun eh. Hindi yun ang, naging asawa eh. Kaya nga, okay naman. May paliwanag. Ikaw! Hindi na, joke, ano lang yan. Diba, sabi mo, na-scam ka, nag-join ka, tapos blinak ka na. Oo. Yun. Parang sa akin din po, ang point ko, kung hindi ka nagmahal ulit, baka wala ka ng asawa. Diba? Since kahit hindi mo kayo nagkatuloy ng unang mong boyfriend, nagmahal ka pa rin, nagkaroon ka ng asawa. Malay mo, yung unang networking company mo, yun yung learning mo. Eh, itong pupunta mo sa akin, dito ka nakikita. Diba? Ano ba? Sa clients ko po, sabi niya, huwag muna ngayon sis, need ko din unahin muna pang tuition ng mga anak ko. Hindi, the same thing po. Hindi na po ka napapalabas ng pera. Okay lang po ba na gusto mong gawin kang business at hindi ka maglalabas ng pera? Okay po ba sa'yo? O tara, mag-refer ka na. Hindi, ito na, at ang minsan niya, may potential. What if bridge lang siya? Arte-arte, tagal mag-desisyon yung nirefer niya potential. Di, let go lang, ito natutuwa lang. Hindi, at least nakabigay siya ng, parang, kung gumagastos po kayo sa click per message, nag-boosting kayo. Hindi ko maintindihan minsan na ba't hindi mo ina-appreciate yung mga downline mo na pwedeng magbigay ng referral. Di parang libreng boosting na yun. Ano pa kung direct mo? Example yun, hindi naman mag-join. Pero yung i-refer niya, technically, pag nag-join, kaninang direct, akin pa rin. Ano pa? Hindi techie. Okay lang po, yung kailangan maging techie dito. Kasi meron ng
po kaming system na ang susundin mo lang kung anong gagawin, hindi mo na kailangan pa maging techie. Okay na po ba? Kailan kasali? Ano ba? Maganda na daw. Oo, okay lang po yan. Kasi po, marami po dito mga bata na hindi naman ikaw yung gagalaw na kasi may kaunay na ako matanda, hindi na nga nag-computer pero kumita pa rin kasi may system naman po kami. Ang kailangan na lang po sa inyo, baka may kakilala kang bata. May kilala mo ba kayong bata? Pansin mo tanong ko ha? Question that is answerable by? Yes. Sino ba tao walang kilalang bata? Diba? Yun ang anin ko na may kilala ka pag refer ka lang, sabi na natin. Ano ba? In connection dun sa, ano na to, yung hindi ba member magre-refer? Paano pag sinabi nung ni-refer na, maghintay na lang ako na mag-join siya bago ako mag-join? Di gagawin mong paraan siyang magkapag-join talaga yung unang nagre-refer. Maghanap muna kami ng mga iba pang i-refer niya ulit. Pag meron ibang manapa-join o mapa-join siya, saan ka na siya babalikan? Parang nung dati may sabi sa akin na balikan ako pag may kotse ka na. Eh alam mo magkakakotse ako, nilista ko talaga lahat sila. Nung nagkakotse ako, binalikan mo talaga. Eh yung hindi pa rin sumali. Good Kasi news. ano na balikan ako kung may kita ka na. Bumalik ako nung nagkakotse ako. Eh, nauna ka lang. Eh, ganun eh. Eh, ako focus na nga ako sa kausap. Pag gusto, palayan. Ano ba, last two? Pare-pareho lang yan, puro pa kahit anong pinagkaiba niya sa dati mong company. Ano po ba yung kinukumpara mo kumpanya? Other company. Ano ba, be specific. Tapos dulo, ipapakita ko na kung ano yung Pogi Points KS. Parang ganito, ang isang pinaka-common natin is yung as in training. Mas more on tayo sa knowledge, learning at tinuturo sa atin. Hyping. Sa tagal ko nang nagsasalita ngayon, kailan kayo nakarinig ng kotse? Kailan kayo nakarinig ng milyon-milyon? Kailan kayo nakarinig na ito yung mags ng kotse ko, ito yung bag ko? Kailan ka nakarinig doon? Kaya hindi naman ganun sa atin sa Ascendre. It's more on paano natin mai-educate ang tao or networker. Paano maging tamang networker? Hindi dahil sa puro lang sasakyan. Kaya nang isang pwede mong pakita. Tapos AI. Tayo lang nag-iisa po may AI. Wala pa po ang ibang mga company. Lalo na po this coming October 26. Pag nakita mo yung ating ibabagsak doon. Wow. Kwento ko rin. Basta, meron tayong lahat wala sa ibang kumpanya. Isa lang pinaka-is the AI, tapos yung i-announce doon sa October 26. Kasi ready na kami. Meron ba ba? Sige. Saka na lang pag may pera na. Hindi, huwag na sir. Huwag na natin antayin na magkapera ka. Kasi ilang taon ka na ba? Diyan ka na lang. Isang pala ilang taon na? 70 po. O, imagine mo, 17 years old ka na, ganun, wala ka pang pera. Kaya huwag na natin may isipin magkakapera ka. Tulungan na lang kita, paano kakikita ngayon pa lang. Kasi kung marunong ka mag-ipon, dapat may ipon ka na eh. The point na wala kang ipon, hindi ka marunong mag-ipon. Eh, di huwag na tayo mag-ipon. Gumawa na tayo ng pera ngayon pa lang. Ang gaan lang. Ano pa? Saka ako sumali kapag mayaman ka na. Saka ka na sa side. O, di sige, wala akong problema. Bilan mo na lang ako ng product. Hindi ka sasali, hindi na mag-usap. Hindi ka nagdamamasili. Supportado na ako. Bili ka na lang. Tapos may pang galaw-galaw ako. Yun, emotional. Bumili. After ilang araw, sir, kumusta? Maganda effect? Oo, maganda. O, bili ka ulit. Sumunod, kumusta sir? Maganda talaga ito. Oo, maganda. Sige sir, sali ka na lang para may discount ka na. Doon pa rin ang dulo. Exact eh. Meron ba ba? Walang lusot. Sa mga ano ito, sa mga matatanda na ayaw na nila kumita sa lahat nila sa Expire na. Sa pinag-ipunan nila. Hindi, ang maganda dito, hindi na po ibang sir. At least, hindi po lahat ng tao kasing swerte mo. Pero pwede ka po maging pihike kasi hindi lahat ng kakilala kang mag-anak mo kasing swerte mo. Baka may kilala ka sir na isigat ng tamaan din sa product, baka may kakilala ka sir kailangan ng ganito. Or baka sir may kakilala kang gusto kumita ng pera. Doon ko pa rin yung mapapa-ako. Yung gusto mag-enjoy sir, swerte niya, dami niyo na po palang pera. Eh baka gusto niyo buhay. Paano yun? Take ka ng Omega Life, inom ka ng barley para lalong lumanda buhay. Mas ma-enjoy niyo yung pera niyo.
Ano ba? Hindi daw makapag-survive sa time. Ang alin? Ano sir, may work daw, tapos nag-aaral, working, Ito, isa lang tanong ko. Mapapansin, tanong ko, dudulo ko. Nanguna siya. Kailan ka po available? Hindi na ang dulo ko. Kailan ka po available? Kailan ka Wala pwede nang mag- rason. Diba? Kasi parang kapag dati, pag nag-invite ako ng speaker sa grupo ko, hindi ako nag-invite, sir, pwede ka po bang ma-invite sa Monday or Sunday? Hindi kasi pwede mo tanggihan eh. Ang invite ko, sir, pwede ka pong ma-invite, mag-talk sa group ko kung kailan ka po available. Pag wala nang rason. Diba? Kaya ayun po yung pinaka-ano lang doon na katulad po sa kaninang tinanong nyo, kung dulo wala talaga siyang time, babalik po tayo sa boosting. Na pwede siya magbigay ng additional amount of pera na ang gagawin natin doon is si Facebook na mismo magre-refer. Clear mo ba? Yes. Okay, ngayon dito tayo. Vision close, ito na po yung sinasabi ko ng kagandahan dito. Ipapakita nyo kung ano ang pwedeng mangyari after a few years. And lastly, ito, makukuha kayo ng share. Kaya dapat kilala nyo po lahat ng mga kumikita. Para pwede nyo gagamitin yung kwento nila para sa prospect nyo, or minsan pwede nyo hugutin sila para mag-talk mismo sa po talaga itong pag-isipan. Sir, okay lang po ba? You need to ask question that is answerable by yes. Kahit anong tanong, ang sagot is, sir, okay lang po ba? Gusto nyo po ba na maging 100% tama ang sagot mo? Yes. Sir, mag-refer ka po ng kaibigan mo. Para i-refer mo, kakausapin ko kung anong magiging sagot niya, makakadagdag yan sa sagot mo. In short, napanetwork ko na siya nang hindi niya alam. Kasi nagre-refer na siya. Ano pa? Ano yan? Yun din, sinagot din kanina, na kung itatanong po sir sa asawa mo, okay lang po ba sir na ako na kumausap sa asawa mo? Kasi syempre, pag tatanungin ka na ano yung networking, ano yung ganito, hindi niya pa naman po masasagot yun. Kasi napresentan pa lang naman kita. Ipamit mo na lang sa akin, sir, kausapin natin pareho. Tapos saka na kayo mag-usap after kung ano magiging decision nyo. Okay po ba yun? Pero ng aning na bangga, magkano pili ng 8.5? 600. 600. I-times natin ang 6. Ilan na yan? 360. Imagine mo kung malaki ang direct, magaling malaki ang binary. Di taod na yung kumpanya. Tama. Sabi na 1 to na lang. Kung 1 to, di times 2 na yan. Magkano na yan? 7 to. Kung paano na yung tax mo pa dyan? Tax mo sa 8.5, 12%. Yung cost of goods mo pa, 10% or 15%. Yung operational cost mo pa. Sabi ng iba, paano nagkaroon ng 6? Paano ba naman? Mga hustler na, mga apply nyo. Pinosisyon ng mabuti yung mga downline. Pinosisyon ng tama, nilagay tama. Kaya nagkaroon agad ng 6. Ang maganda, ito naman maganda. Kahit ginano na, hindi pa rin tataw yung company kasi nga, ganun yung pagkakadesign. Kung malaki to, ay naku, hindi ko lang po may isa po akong nakita. 15K ang pay-in, 2.5 pairing. O, i-times 6 mo to. Yun, gumaling. Ilan na? O, ano pang matitira? Tama, ubos. Mas palit na naman. Ito kasi nakakabulag. Oo, nakakabulag kasi walang planong tumagal. Papalitan lang naman after 3 months, after 6 months, kasi magkakaroon ng surge eh. Tama. Uulit na naman kayo. Ito, pinosisyon na ng maayos, inayos na ito lang sobrang structure nyo nung nag-encoding kayo. Inaayos na yun. But end of the day, napaka-safe ng marketing plan natin. Kaya ang kagandahan dito, magtatalunan na lang, pagalingan doon, magkaroon ng maraming directs, kung talaga babagyo ng income. At isang maganda po sa atin, aabot na po tayo ng, sabi mo, nag-ibiro kami ng dati nila Sandro, sabi ko, pare, kahit umabot lang ng isang, 2 dekada ulit ang company.
Ilang taon na tayo? Ako, 42 na ako. Di dalawang dekada, 62 na ako. Diba? Kaya inakit mo na, tayo po napakasi. At maganda, at least kayo naman nagsisimula, tuloy-tuloy na yung kita nyo. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Kaya, dapat may kita nyo rin gaano kaganda ang one account. Kasi end of the day, lahat po ng malalaking networking company, buong mundo, lahat po sila one account policy. Forever Living, Amway, Usana, lahat po sila hanggang ngayon, naka-one account. Yun po talaga mga tumatagal. Okay? Number 3, ay isa pa pala dito sa atin din, sa Pilipinas, majority po nag-one account policy na eh. Kaya yun ang pinakasimple na sagot doon na bakit nagsisipag one account policy kung hindi talaga yun ang pinaka-magandang marketing. Okay? Number 3 is timing. Na kung anong pinagdadaanan nila, pinagdaanan mo, kung anong nararamdaman nila, nararamdaman mo. Then after, i-redirect mo na sila ulit dun sa gusto mong pinipresent. Clear po ba tayo? Yes! Kasi hindi po tayo nandito para makipag-debate. Nandito po tayo for us to educate yung kausap po natin. Kasi mas marami pong tao na mas misinformed sa ginagawa po natin. Clear? Yes! Okay, number 6. 1, 2, 3, go! Emergency without pressure. Limits us from most timing. Ang emotion po natin, pansinin mo lagi tayo may sale, may New Year, may Valentine's, may ano ba? May summer promo, may pasukan promo, may tag-ulan, may December, laging may gano'n kasi may urgency. Kaya dapat sa inyo, may gano'n din po kayo sa mga prospect nyo. Kaya pinakamadaling urgency, it's either the fishbowl method. Kung may promo kayo sa kanila, pwedeng yun. May training kayo, pwedeng gano'n. Even training is, may example, may out of town kayo, may overnight. Tapos pwede mong sabihin sa kanya na ang ganda ng overnight namin kasi ganito yung mangyayari, bla bla bla, ganito. Invite sana kita, pero mas maganda ang pwede lang sumama member. Nagkakaroon kayo ng pero hindi na siya masyadong pinipresyo ng diretsuhan. Kasi ang presyo, sumali ka na, sige na, dumiretso ka na. Sinasatal lang yung sinasabi mo, pero napupush mo pa rin siya. Clear? Yes. Okay. Dito tayo. Magtatapos. 1, 2, 3, go! Ito, hindi lang dapat ikaw lagi ang nagsasalita. Mas pasalitain yung prospect niya, boss. Imagine niyo po na pag umuwi ka na ng Pilipinas, anong pakiramdam? Boss, imagine mo na nag-iimpakan ka na ngayon, nagpapaalam ka na sa katrabaho mo, sa amo mo, nauwi ka na ng Pilipinas at mag-for good ka na kasi kumikita ka na ng maganda. Kasi honestly, maraming tao hindi marunong mangarap. Kaya hindi tayo marunong mangarap kasi baka nang lumalaki tayo, ang dami natin narinig ng mga negative sa iba't ibang tao. Maraming mga nag-question sa atin, sa pangarap natin, kaya gano'n. Kaya dito, i-re-educate nyo lang. Itrato nyo ang lahat ng bago nyo member na parang bata. Bata na hindi, kasi minsan nag-judge natin sila, depende sa edad. Pag medyo matanda, tingin natin matanda na hindi. Hindi lahat marunong mangarap, hindi lahat marunong kunin yung pangarap nila. And sabi ko nga, wala nang ibang pinakamagandang opportunity ginagawa natin kasi we're helping other people to change yung buhay nila. Kaya dito, napaka-powerful to. Parang sa inyo, di ba, na topic ko to, yes, nung Saturday, yung mangga. Naalala niyo po yung mangga? Yes! Anong pakiramdam na nakikita niyo 1 year from now, ikaw naman yung kumikita ng 6 figures every week? Anong pakiramdam na pag bumababa ka dyan sa baba, nandiyan na nag-aantay yung sasakyan? Anong pakiramdam na nakikita mo rin sa overall top 20 na nandun yung pangalan mo? Hindi pa nangyayari pero di ba nakakapagaan? Yes. Yes. Lalo na sa mga kausap nyo. Na for so long hindi na sila nangangarap. For so long, ang alam na lang nila magtrabaho, magtumulong, magtrabaho, tumulong, gumastos, ganito. We seldom do this. Ang brain natin, siya lang naman yung nagbabato ng katotohanan na gusto mo. Kaya dapat matutunan natin paano mangarap ulit ng malaki nang hindi kayo nag-iisip ng initin. Kaya bakit magandang gusto ng tao ang December? Kasi nagkakaroon ng chance mangarap ulit.
But the sad part is, after ng January, ng February, ng March, bumabalik ka kung sino ka. Then you end up, yung dulo, ganun pa rin nangyari resulta sa'yo. Kaya if you want your life to change, kailangan po kung may magbabago, sino yun? Okay? Now, 1, 2, 3, go! Mindset. Whether yes or no. Tawa kayo ng tao dyan na. Okay. Ang goal po ninyo, mag-present. Regardless sumali siya o hindi, okay lang naman po. Kasi at least ako dati ko ako sarili ko, 6 presentation per day. Yun lang yung kota ko. Basta maka-anim ako, masaya na ako. May sumali o hindi. At isang pinakamaganda, ang budget nyo, maging per day. Mayroon akong bawang dati, 50 pesos ng araw. Pag kumita ako ng, sabi, 2,000 isang araw, ang gagastusin ko mga 200 pesos. Tapos yung the rest tago. Paano kung araw na yun wala akong kinita? Ang gastos ko lang 50 pesos. Kumita ko ng 100,000 na yun. Kinabukasan, 50 pesos. Saan ang budget ko? Pag 50 pesos. Ginagalingan ko lang yung per day ko. Doon ako umiikot. Kasi minsan sa atin, meron ba dito mga kumita ng malaki nung simula tayo? Yes. Tapos ngayon, medyo lumit kita mo? Yes. Kasi na-relax kang meron ng malaking kita? Yes. Ganun ang naman na nangyayari. Kaya dapat, ang pinaka-babis nyo lang per day. Galingan nyo lang yung kada araw ninyo, galingan nyo sobra-sobra. Now, dito tayo magtatapos. Okay, basahin nyo lang po. 1, 2, 3, go! The art of closing is not about pushing people to say yes. It's about helping them believe that they deserve more and guiding them to take the first step. Now, gusto ko po dito po tayo magtatapos na paano nyo po magagawa lahat ng pagsasabay-sabay ninyo. Lahat ng gusto nyo gawin sa buhay nyo at the same time naging successful kayo. Dito, isipin nyo na lang po ang schedule nyo sa buhay. May mga iba-iba po tayong ginagawa. Sabi ko nga, kung susundan nyo lang po yung subject natin sa school, kaya nyo naman pong gawin lahat. Ano po ba ang mga subject natin ngayon? Directing. Ano pa? Duplication. Religion. Ano pa ba? Ano ba ginagawa niyo sa buhay niyo? Party. Sabihin natin love life. Family. Workout. Sabihin natin follow up. Ngayon, ito na lang para mas maintindihan ko natin. Sa bawat ginagawa natin sa buhay natin, may kapalit eh. Ito ko pala, meron pa. Pagreklamo. Pagreklamo sa Tagalog, sa English. Blaming. Now, may kapalit din lahat eh. Sabihin natin, anong kapalit ng direct? Pera. Anong kapalit ng duplication? Pera. Religion? Pera. Sabihin na natin love. Okay, faith ka. Love life. May love, may plus love, may minus pera, may minus time. Ang family, halos the same. May plus love, may minus pera, may minus time. Workout. Healthy. Sabihin natin, health. Ang FF, pera. Complain, stress. Add stress. Blaming, stress. Now, hindi ko po i-isa-isa lahat. Pero ito point ko. Sa schedule niyo po, may AM, may PM, alin din ang marami ka dito? Baka buong araw mo umaga, complain.
Kahapon mo blaming. Tapos nagtataka ka bakit kay stressful. Paldo. Gets nyo? Kung gusto nyo kumita ng maraming pera, simple competition, ilagyan mo ng maraming schedule, yung nagpapasok ng pera. Kaya napansin nyo bakit ang mga Chinese nasa ng bahay? Sa pagawang building, bahay taas, baba tindahan. Para mabilis na ang transaction nila. End of the day, you will never be successful in life kung ang ginagawa mo, yung hindi naman connected dun sa gusto mo. Kaya sana ma-realize po natin na sa bawat ginagawa natin, every single moment ng life natin, may kapalit. Kaya nga, babalik tayo dun sa word na alignment. Eh gusto mo palang magbago buhay mo, bakit ang ginagawa mo, yung mga bagay na hindi nagpapabago sa buhay mo? Hello? Lahat ng magbabago na sa atin, in a very short span of time, sabi ko nga, damihan mo lang to, directing, duplication, follow-up, ito workout, pwede makatulong sa'yo. Itong lablet, depende kasi kung paano mo siya gagamitin, pwede mo siya gamitin as motivation. Both ano natin, pwede mong gamitin as motivation or pwede mong gamitin as rason. Nasa sa'yo lang din. Pero dulo, kung dadamihan nyo to, ang magiging next na problema nyo, hindi na pera. Anong problema nyo? Scheduling. Problema nyo, paano magbubukas ng hub. Problema nyo, anong kotse bibilin mo. Problema mo, saan ka mga masyal. Ang problema mo, yung mga hubber mo, nag-aaway-aaway na paano pagbabatiin. Yun ang mga next level mo eh. Hindi ka naman mawawala ng problema. Kahit ano pang ginagawa mo sa buhay mo, meron at meron kang magiging problema. At nasa pagdadala mo na lang yun. Clear po ba tayo? Yes. Kaya, gawa na po kayo ng schedule nyo. Pwede nyo mapagsabay. Example, nagda-directing ka ng 9 to 12. Nagdo-duplication ka ng 11 to 2. Depende sa'yo. Mapagsasabay mo pare-pareho yung lahat. Tapos kung meron ka pang, example, may rest day. Para may idea po kayo. Ako Monday, trabaho ko talaga to. Normally umaga, workout ako. Hapon, dapat board meeting to. And mag-aantay lang sila sa 5 p.m. Mag-board meeting kami for preparation sa October 26. Tapos sa gabi is AIF. Yun po ang trabaho ko ng Monday. Tuesday naman is rest day ko. Ito yung wala akong ibang iisipin, wala akong gagawin na hindi connected sa network. Basta bawal ako magkaroon ng schedule na connected sa network. Pero nakakapag-reply pa naman ako, nagko-call pa naman ako. Pero yung imimit ko kayo, tapos never pag-usapan, hindi ko talaga ginagawa yung pag Tuesday. Wednesday to Saturday naman, normal nag-mentoring talaga ako dito from 1 p.m. hanggang mga 12 midnight. Yan ang pag may mga banding, may labas, may ganito. Tapos ang Sunday ko naman is family day. Yan yung meron akong time kay Tin at kay Astril. Yun po ang schedule sa akin araw-araw. Ang maganda dito kasi wala ka ng decision fatigue. Kasi alam mo, excited din ako bukas. Kasi medyo nag-groggy po ako ng Friday and Saturday. Kasi nung Friday, lumabas po kami kasama ng mga empleyado po dito sa Sendra. Uminom kami. Sabado naman, kasama niyo pa rin naman ako dun sa Fras. Kaya medyo lasing. Kaya excited din ako bukas kasi papahinga ako. Maganda kasi iwas burnout yan pag may mga ganon. Pag tuloy-tuloy ka naman hataw, burnout ka talaga niyan. Ngayon, pag nakapagpahinga ako ng Tuesday, excited ako mag-Wednesday. Bakit? Nakapagpahinga ako eh. Tuloy-tuloy na naman yan, tapos Sunday, ganon ang routine ko sa ngayon. Kaya you could make your own. Hindi mo kailangan sundin to kung saan kaya mo at nag-i-enjoy ka, yun yung sundin mong schedule. Kasi ang pag-asenso ko, this is a marathon. Hindi po ito dapat maging sobrang bilis mag-umpisa pa lang, tapos pagdating ng dulo, hindi mo na kaya. Paano mo ito gagawin na nag-i-enjoy po kayo? Kasi ang isang nag-i-enjoy, hindi po nababago. Clear? Yes! Dito tayo matatapos. Basahin na po natin ito sabay-sabay. Okay, 1, 2, 3, go! Success is not about having more time. It's about making time for what truly matters. And if you want to change your life, the best time to start is now. Ano po kayo? Ano po kayo? Ano po kayo? Sa akin, sana manamnam niyo po yan sa every single moment sa buhay mo. Kasi lahat naman, sabi ko nga palagi, binibigay. Kaya lang hindi siya nangyayari kasi hindi natin nagiging consistent.
Kaya sana kung meron po pong hihiling sa inyo, kung meron man po na magdodominate na grupo dito sa Asenra, dapat, anong grupo yon? Anong grupo yon? Kailan ko makikita partner na kayo? Kailan? Kailan? Kaya magagaling po ang mga founders nyo, ang gagaling po ng mga nag-guide sa inyo. Kung magagaling po sila, dapat maging sobrang galing din po kayo. Kaya po tayo? Kaya po tayo? Dapat mas maganda wala kayong kaaway. Mas maganda wala kayong nagalit. Mas maganda, mabait kayo sa lahat kasi darating ang time, mapapakinabangan mo rin ang bawat isa niya. Maging mabait ka sa mga staff. Kasi ano na sila nagpa-process ng mga transaction po ninyo. Maging mabait kayo sa guard, sa baba. Kung nasa labas nga kayo sa mga parking boy, maging mabait kayo kasi kadalasan sila ang gagasgas ng kotse nyo. Correct. Yun talaga yun eh. Kaya dito, kung may hindi ka gusto sa apply mo, intindihin mo lang. Focus ka lang dun sa gusto mo sa kanya. Kasi pag inaway mo yung SD mo, hindi mo napapakinabangan yan, lugi ka. Kaya kung medyo may tampo ka dyan, may galit, tagtarin mo na lang ng schedule. O di ba? At least, makabawi-bawi ka sa kanya. In a nice way. Tama? Kaya dapat ma-maximize nyo po ito lahat kasi makakatulong po yan sa growth po ninyo. You're building a business here, hindi po kayo nag-create ng chaos dito. Kaya mas maganda, it's more on paano ka mas makakatulong sa ibang tao. It's not more about you. Mas matatagalan ka mag-adjust kung puro tungkol sa'yo. Tandaan mo kung anong nakalakihan mo, hindi naman yan totoo kasi walang totoo sa mundo ito. Ang reality is just an illusion, depende kung anong nasa loob mo. Ang reality ng mahihirap, mahirap yumaman. Ang reality ng mayayaman, madaling yumaman. Para yung reality yan, mamimili ka lang kung ano gusto mo. Parang ito, naniniwala pa ba kayo na magiging partner kayo? Yes! Naniniwala ba kayo na kaya nyo lagpasan mga SP nyo? Yes! Then, yung reality niya. Pag naniniwala ka, magiging magalong. Mas magiging masipag ka, mas lalo ka magiging magaling. Pag ang paniniwala mo hindi mo kaya, mag-iba din galaw mo. Clear tayo? Yes! Okay, number 5 is software. Nakikita nyo naman, as much as possible, kailangan po kayo maging visible. Bahala ka na kung anong gusto mong i-post, basta importante nag-post po kayo. Kung mag-chat GPT na lang po kayo, marunong naman kayo. Siya na lang paisipin nyo. Diba? Magpakilala. Kilala na ba kayo sa GPT? Yes! Ano kayo nakilala? Isend nyo sa kanya yung mga binasa ng libro, isend nyo kung taga-Asenra kayo, ikwento nyo lang ang buhay nyo sa kanya. Para mas makilala ka na niya. Yung mga pinag-comment mo ka, pinag-post mo, personal mo, isend mo sa kanya. Para makilala ka na niya. Para alam na niya kung anong gagawin niya sa'yo. Tapos pwede mo lang siya utusan na, okay, chat GPT, bigyan mo ko ng i-post ko for 1 week. Bilan mo na. Clear po ba tayo? Yes! Okay, kasi ang dami ng benefits sa atin ngayon ng mga technology. Sana i-maximize po ninyo. Nag-post na po ba kayo lahat? Yes! Nag-live na po ba kayo? Yes! Pag nag-live kayo, kahit anong buhay nyo, i-live nyo. Hindi na po uso sa social media ang karangyaan. Lalo ngayon, nagbabackfire dahil sa mga flood control. Ang mas gusto ngayon ng tao, Authentic. Relatable. Relatable. mag-post ka na habang naglalaba ka, mag-live ka. Kumusta kayo, mga viewers? Lahat naman naglalaba. Di ba, at least kaysa boring ka, di ba, ilang oras ba kayo na? Kaya, gusto pa ba maglamor? Nag-washing machine. Di ba ba doon? Di doon ka sa laundry, doon ka mag-live. Di ba kay laundry, ikaw gusto maglalagay? Ikaw magbibigay ng damit. Depende sa pupuntahan niya, pero may ganon. O basta dulo sa akin, chat, nagluluto ka. Habang nagluluto, mag-live ka. Ikwento mo kung anong niluluto mo. Kasi kahit anong gawin nyo, may tao magugustuhan kayo, yung taong gusto yung ginagawa ko, pero hindi ka magugustuhan ng lahat ng tao. Pero meron magkakagusto kayong isisipag, ito po yun. Kung kaya nyo, huwag na munang dumagdag ng ibang gagawin mas maganda.
Kung may mga single dito, mag-single ka na muna. Pag na-reach out mo na siguro ang legacy Yun, sabi ko sa'yo, EB. Anak ng napakaraming partner. Diba? Kasi, Uy! ito, may direction ko kayo. Timing! Ang kailangan po sa career at kailangan sa relasyon pareho. Pag meron kang relasyon, anong kailangan? Time. Tama din, ano pa kailangan? Pera. Ano pa? Effort. Imbis 100% ang inibigay mo dun sa pangarap mo. Mahahati. Di ba kasi kung ito meron kang love life, meron kang career, a-attend ka ng career. Ang sabi nito, ba't ka a-attend dyan? Sinong love mo? Siya o ako? Ano ba? Eh, ito, unahin mo. Nag-guess mo din. Say it's wrong. Pero if you can be practical enough, ito unahin nyo. Kasi ito ang bridge ng lahat. Sa mga lalaki, ibubusta ko po, pag tumilitan na kayo ng malaki, hindi na kayo manliligaw. Mas iba yung example. Pansinin yung magulang, sa mga magulang po dito. Di ba pag ang nanliligaw sa anak mo, walang pera, anak, sigurado ka ba pwede dyan? Correct! Pero pag mayaman, anak, sige na, sige na. Manalo na tayo dyan. Mas iba yung walang lugar na malayo. Wala ka lang pamasahe kaya tumatagal ka. Diba? From here to US, 12 hours lang naman siya. Tumatagal lang kasi nag-ipon ka kung tayo mga 1 year. Mahaba yung biyahe ko, 1 year and 12 hours. Tama! Pero tayo kagunahin ito. Sa mga babae, huwag na huwag kayong papatol sa lalaki dahil sa may pera lang. Kawawa kayo pag wala kayong sariling source of income. Kasi pag tumanda ang babae, mas nawawalan kayo ng value. Ang pag sa lalaki, ang lalaki parang alak, habang tumatanda, Sumasarap! walang sinabi mo. Ang kwento lang, Parang alak. point lang, pag wala kayong sariling source of money, at 30 na kayo, 40 na kayo, ano pang gagawin sa buhay? Minsan, mapipilitan ka na lang dumikit sumama sa guy kasi wala ka ng ibang choices halos. Kaya iba pa rin na if you will have your own source of money, lalo na habang bata pa naman kayo. Kaya sa akin, again, na-call niyo po yan, pero end of the day, kung ano mas bibigyan mo ng oras, ng effort, ng pera, yun ang mas magmamanifest. Kaya may i-discuss ko sa inyo kung paano tamang mag-schedule. Kasi katulad sa akin, nung nag-network naman ako, umiinom ako, nagdodota ako, nakaka-gaming pa rin naman ako, but at the same time, nakakapag-build ako ng malaking group. Kaya naman siya pagsabay-sabay. Kaya may i-discuss ko yan, okay? Sunod, eto sunod leverage.